afternoon po. Ayan, batiin po natin yung mga katabi natin ng magandang hapon. Sabihin natin na masaya ako at present ka ngayon. Medyo konti tayo, pero happy pa din tayo sa piling ni Lord. Ayan. Excited ba kayo sa mangyayari today? Yes, oo. Ngayong hapon na to, I want to share lang my realization. At yun yung thank you God for the blessing called not yet. Nung bata ako, parang sabi ko, pati ako lumaki ng mayaman, bakit kailangan mag-work ng tatay ko para makapag-aral ako, bakit wala kaming kotse. And then after that po, nung kami ni Kino, nagpumotor kami, sabi ko, bakit wala kaya kaming kotse, bakit hindi mas stable yung job namin. Pero yung realization ko doon is, God, binigay niya lahat yun ngayon sa tamang panahon. Kung kailan ready na kami. Binigay niya yun para maramdaman namin yung every struggle, hindi yung struggle na nakita ni Lord eh. Hindi yung learnings natin kung paano natin na-achieve yun. And we are really blessed sa pagkakataon na to kasi napakabuti ni Lord sa bawat buhay natin. Marahil sa atin, may mga prayers din tayo sa buhay natin na bakit may question tayo, bakit until now hindi pa binibigay ni Lord? Ang question is, baka hindi pa tayo ready. Not yet ngayon anak, pero pagdating ng right time, kapag ready ka na, na-accept lahat ng blessing ko, ibibigay ko yun sa tamang panahon. We need to trust God 100%. And hindi yung trust kasi equivalent yun ng faith eh. Yung kahit hindi mo alam na parang imposible siya, sa'yo imposible, pero kay Lord, walang imposible. Kay Lord, napaka-generous niya eh. Diba? So, parang sa atin, we have to prepare ourselves. We have to obey Him. Obey Him. Trust Him. Yung faith natin nandiyan lang. And we will be blessed by the Lord. Excited ba kayo doon? Amen. So, let us stand up po. Let us worship our God. Bigay ako sa kanya.
paglahat. Ikaw ang aking pasto, hindi magkukulang sa paglahat. At higit pa, bigay ako'y sagana at kumahanggang sa paglahat. At higit pa, sa paglahat sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking gusto, hindi magkukulang sa paglahat. At higit pa, bigay ako'y sagana at umaanghang sa paglahat. At higit pa, sa paglahat sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang mahiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang mahiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa. Aking babastan, kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo dinadaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok kung kalimitan, ako ay mahinanapitan. Ikaw ay sustan, aking sandigan, hindi mo ko mapapagayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking mamastan ang kalawakan, hindi
kalimitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko mapapabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip pa, kundi masalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip pa, kundi masalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip pa, kundi masalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip pa, kundi masalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Please now can you just be silent before the Lord. Let us reflect on the goodness of God. For the past week, the Lord has been so good to us. The Lord has been with us. He has been so gracious, so forgiving, so loving towards us. Pwede bang pasalamatan natin individually yung Lord? Let us appreciate all that He has done for us.
walang kakayahan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kaluhan, inibig mo ako nang di kaya tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di napahiran ng kamayanan, kaluwalhatian. Salamat sa suntunang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig. Mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukurang biyaya mo. Walang salang manubos ang bago ng palusang nararapat sa akin. Noong habang sa tulad ko, ikaw walang iyong katwiran, at ako'y patawalin. Niyakap mo ako sa aking kaluhan, inibig mo ako nang di kaya tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di napahiran ng kapanalan, kaluwalhatian. Salamat sa suntunang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukunang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas tumasinlan. Habang walang kakayahan, pasuklian ka ng mabuti sa lahat mong
pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Ang walang salang manlulubos, ang maunang pag-uusap, nalalapat sa piling. Tanong habas sa tulad ko, ikaw ang iyong hirap, at ako'y matawagin. Ibig mo ako nang di kayang tumasan. Yakap mo ako sa aking kalingan. Ibig mo ako nang di kayang tumasan. Yakap mo ako sa aking kalingan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking kalingan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na marihanan, kapanalan, kawalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Ang tunay na dakila sa mundo, ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang kakantay sa kabutihan.
Ikaw ang hari at mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang kapatay sa kabuhian mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipaibig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dahilain ka sa buhay ko. Pinagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghain ka. Pagdiwanan ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Pinagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magdiwanan ka sa buhay ko. Lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Pinagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghain ka. Ipaibig ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko.
Pwede ba? Yes, we're in hands of God. And sincerely talk to God right now. Whatever is in your heart, maaaring problemado ka today, maaaring hindi okay yung heart mo, or maybe you are just so thankful to God. Pwede mo sabay-sabay natin kausapin ang Lord. Holy Spirit, you are always welcome in this place. We acknowledge your presence. Lord, we need your presence, O God. We need you, Lord, more than ever anymore. Lord, thank you so much, O God, for your goodness, for your faithfulness, for your mercy, for your unfailing love, O God. Lord, thank you that we are your children, Lord. That every time we come upon you, Lord, every time we humble down ourselves before you, you listen, Panginoon. Lord, this afternoon, Panginoon, we want to listen to you, Panginoon God. Gusto namin, Lord, marinig, Panginoon, ang boses niyo, Panginoon. Lord, open our hearts, Panginoon. Lord, each one of us has need, Panginoon. Lord, I pray that you minister to each one of us, Lord, uniquely, Panginoon God. I pray, Lord, that this afternoon, Panginoon, we will know more of you, Panginoon God. As makilala ka namin, Panginoon God, we will, Lord, love you even more, Panginoon. Mamahalin ka namin, Panginoon, ng totoo sa aming mga buhay, Panginoon God. Lord, magkakaroon kami, Lord, ng banal na takot sa inyo, Panginoon God. That, Lord, we will desire, Panginoon, to live, Panginoon, our lives, Panginoon. Na, Lord, pleasing to you, Panginoon God. A life, Lord, that is honoring to you. Lord, salamat sa gagawin niyo. In Jesus' name I pray. Amen.
realization. Today, I declare that God is my portion. Whoever and wherever I am today is a fruit of His unfailing love and faithfulness in my life. I declare that God is restorer from everything that was broken in my past, and He is the holder and author of my future. I declare that God is my defender, the rock of my salvation, the anchor of my hopes, the builder of my life, and the expander of my territory. I declare that I am supernaturally blessed because God decided me to be a blessing to many. I am comforted to be a comfort to others, show mercy and grace so that I can show the same grace to many. God empowers me to love and embrace people. I declare that God is my treasure, the source of everything that is good in my life. And because I am blessed, and because God has been faithful and gracious to me, I can also touch others with the same love God showed me. Amen. Thank you po. Good afternoon po sa atin lahat. Pakisabi nga sa katabi ko, good afternoon. Yun ay kung may katabi ka. May mawala katabi sa atin. Salamat po sa time po ninyo to be here. May mga kasama po tayo na wala ngayon. Some of our mga kasama natin ay may mga family emergencies na kailangan nilang ayusin. At yung may mga naman na may mga karamdaman sa ngayon. So let's just keep praying for each other. Ano man po yung pagdaanan natin, every time, every season ng buhay natin, may isa pong sigurado at yun po ay mahal ka ni Lord. Pakisabi na sa katabi mo, love ka naman ni Lord. At pakisabi ulit, love din naman kita. So, ngayon po ay papatuloy po natin yung ating pinag-usapan for the past months, 2 months actually, ng June sa ng July, pinag-usapan po natin yung ating series topic na uncommon. Ano po yung bakit natin pinag-usapan yung uncommon? Kasi ang ating premise po is that nung nakilala natin si Lord, we are meant for bigger things. Nung nakilala natin si God, tayo po ay dinesign ng Lord to accomplish greater things. Kaya pakisabi sa katabi mo, hindi ka na basta-basta ngayon. Implicit po sabihin mo, hindi ka na just ngayon. Bakit po? Kasi po si Lord may malaking plano sa buhay natin. Kung may embrace natin yung plano na yun, naku yung buhay po natin will never be the same again. Kaya po pinag-usapan po natin yung topic natin na uncommon, nakaraan po pinag-usapan natin yung some of the biblical characters na supposedly yung life nila hindi magmamatter. Supposedly yung buhay nila walang magiging halaga. Pinag-usapan natin si Rahab, isa siyang prostitute, and yet inamin siya ng Lord, naging ninuno pa siya ni Jesus Christ. Pinag-usapan natin si Peter, naginit, lamig, very consistent, and yet nung na-experience niya yung love, yung acceptance, yung forgiveness ni God, naging isa siya sa mga pillars ng early church. Pinag-usapan natin si King David last time. Si King David, naabot niya yung point na nasa lowest point na siya. He is a king without a throne. He is a husband without a wife. He is a leader without a follower. He is a Christian without a testimony. Pero pinakita ng Lord sa kanya na mag-rely siya sa Lord sa mga time na wala na siya. If si Lord meron siya, even on the time na he has nothing, indeed, he will have everything because God is everything to him. Pinag-usapan po natin, marami pa po tayo mga pinag-usapan, marami po mga campus na nadaanan na natin, marami na po tayo mga natutunan, hopefully, at by next Sunday ay last leg na po ng ating topic na uncommon. By the time of August, iba na po yung pag-usapan natin. Pagdating po ng first Sunday ng August, meron po tayong special guest. Sabi niya sa akin, may special guest tayo. Kaya huwag po kayong mawawala sa first Sunday. Ito po ay bihira lang namin mapakinggan yung speaker po natin sa first Sunday of August. Pero he is a very powerful speaker at talagang nabibless po kami every time na narinig namin siya. At alam po po na marami po siyang pwedeng i-impart, pwede siyang i-share sa mga buhay natin. Yung buhay niya po ay isang testimonya na si Lord talaga ay mabuti. Kaya sa mga tao wala na dapat pag-asa, nagkakapag-asa because of God. Bago pa natin simulan yung topic natin this afternoon, bigyan ko na kayo ng isang quotation. Sabi po ng quotation, when the Lord lays His hand upon a man, pag si Lord daw nilagay niya ang kamay niya sa isang tao, nagsimula siyang magtrabaho sa buhay ng isang tao, sabi niya, that man ceased at once to be ordinary. Lahat po na may ginagawa si Lord sa buhay ng isang tao, hindi na po ordinary yung tao na yun, special na siya. Ano po yung pagkakaiba ng ordinary at special? Sa lugar po yung special kay ito.
Joke yun, hirap nyo na masayahin. So, special na po siya. Ito po ha, he immediately becomes extraordinary. Kaya nga po yung point po natin, yung point of message po natin, yung point of message po natin this month, yung pinag-usapan po natin, extraordinary po yung buhay natin. Hindi na po siya ordinary. Ito po, yung life po natin, nag-detect siya ng cosmic significance. Hindi ka na po aksidente, hindi ka na walang future, hindi ka na walang halaga. Ito ang nangyayari sa'yo. Though the man had before been only one of the faceless multitude. Tanungin ko po kayo. Sige. Ito po. Alam niyo po ba na sa panahon natin ngayon at this time, nasa almost 8 billion na po yung tao sa mundo. At sabi po ng research, sabi po ng mga scientists, especially po yung mga involved sa population science, sabi nila, in the next 5 or 7 years, pwede na mag-increase ng 3 billion, approximately 3 billion yung tao sa mundo. So pag 8 billion tayo ngayon, magiging 11 billion na. So ito po ang tanong ko, yung mukha po natin is just one of the 8 billion faces of the earth. Madali po tayo makalimutan, madali tayo mawala, para napakaliit po natin po para sa napakalaking multitude. Ganun po yun. Pero po, kung nakilala po natin si Lord, nagsimula po siyang gumawa ng mga magagandang bagay sa buhay natin, hindi na po tayo faceless. Baka sabi sa kapatid, may mukha ka na. Dito na po, hindi na po tayo mere cipher in the universe. Hindi na po tayo invisible grain. Hindi na po tayo dust. Hindi na po tayo alikabok. Sabi po, di ba, nung tayo po ay galing sa alabok, tayo ay babalik sa alabok. Yung si Lord po mismo nagsabi noon. Pero po, nung si Christ ay napunta sa buhay natin, we will not just, hindi na po tayo alabok lang. Tayo po ay tao na ng mga importante. Tayo po ay mga tao na special na pwede gamitin ng Lord para gumawa ng mga magagandang bagay sa mundo at sa buhay natin. Ito na po siya. Nagkaroon na po tayo ng mukha. Nagkaroon na po tayo ng pangalan. Nagkaroon na tayo ng place in the scheme of meaningful things. May value na yung buhay natin. Kaya nga ito, yung mga tao na nakay-Kristo, ito po yung isang katotohanan na kailangan natin tanggapin at kailangan natin ma-realize if we will be able to live a life of significance. Ano po yun? Walang anong Christians. Kilala po tayo. Unang-una kilala tayo ni Lord. Kilala po tayo. Hindi po tayo unknown. Pwedeng siguro for so many years, masyadong maliit ang tingin natin sa sarili natin. Pero pala sa atin po si Kristo, we are not unknown. Ito po, walang insignificant sons of God. Wala pong mga anak ng Diyos na walang halaga. May halaga po tayo. Each one signifies a sign. Ano po? Ito na po tayo. Tayo po isa ng symbol. Ano yung symbol? Na mabuti si Lord. Kaya every time, halimbawa, nakikita ng mga tao si Andy Nate. Anong nakikita ng mga tao? Hindi na faceless, nameless person. Ano nakikita nila? Simbolo ito na ang Diyos ay mabuti. Pero nakikita nila si Vince. Hindi simbolo ni Vinny, si Vince. Si Vince ay simbolo na si Lord mabuti sa buhay niya. Kaya nga yung buhay ni Vince hindi natapos nung nag-crash na aksidente siya. Bakit? Kasi si Lord marami pang plano. Kasi si Lord marami pang gagawin. Vince is a sign that God is good. Vince is a sign that God can do great things in the life of one person. Kasama po tayo doon. Naging sign na po tayo ng kabutihan ng Lord. Hindi na po tayo faceless. May mukha na tayo. Hindi na tayo nameless. May name na tayo. Hindi na po tayo insignificant. Pinikap na ni Jesus para gamitin sa kanyang pangalayunin. Baka sabi sa katabi mo, mahalaga ka na. Mahalaga na po tayo. Kaya ngayon po pag-usapan natin, topic natin this afternoon ay the runaways. Marami pong ganito sa atin at one point in our lives. Ano po yun? Minsan may tinakbuhan na tayo. Minsan may tinakasan na tayo. Minsan mayroon na tayong iniwan. O baka naman minsan ikaw ang iniwan. Awit. So minsan po may tinakbuhan na tayo. Minsan na rin po tayo naging runaway. Sa Bible po may dalawa po tayo tingnan ng mga runaways in the Bible. Magugulat po kayo kung anong ginawa ng Lord sa buhay nila. Ito po, habihin ko lang po kayo ng another quotation. God's mighty power can overcome human weakness. Sino po dito alam may weakness ka? Meron na akong gumising ng baka, taman ako, ganito. Ang dami natin weaknesses, para lang po yung kapangyarihan ng Lord. Kaya niya po i-overcome yung mga weaknesses natin so that God can accomplish His divine purposes. Sino ba mag-aakala, di ba, na ikaw is fruitful ka, yung pala pwede kang gamitin ng Lord para maging blessed sa mga universities. Sino ba mag-aakala na dati, yung nakikinig lang sa'yo, pag kumakanta ka yung mga lasing, yung pala ngayon pwede kang mag-worship din sa church.
Sino ba mag-aakala na dati, yung inaampas mo na, yung mga plato sa bahay ninyo, pag nagwawala ka, ngayon pala pwede ka na magtipas, pwede ka na mag-drum someday, pwede ka na tumugtog ng gitara, kaya pag i-overcome ni God, ng strength at power ng Lord, yung mga weaknesses natin, kung papayagan na natin siya. Tignan niyo po sa Colossians chapter 4, verses 7 to 12. Ito po is isang letter ni Apostle Paul sa mga taga-Colosse, sa mga Colossians. Mapapansin niyo po, marami po siyang instruction. And then later on, makikita natin, marami siyang dininap na pangalan. May dalawang pangalan doon na significant at yun yung pag-aaralan natin ngayon. Sabi niya, unang-una, nag-drop siya ng isang pangalan. Sabi niya, Tychicus will give you a full report about how I am getting along. He is a beloved brother and faithful helper who serves with me in the Lord's work. I have sent him to you for this very purpose, to let you know how we are doing and to encourage you. Bigyan ko na po kayo ng background. Sa panahon po na ito, si Apostle Paul po ay nakakulong. Bakit po siya nakakulong? For preaching the good news of the gospel of Christ. At tapos mayroon po siya mga instructions, sinulatan niya po yung church sa Colosse, at ito po yung kanyang mga habilin. And then, ito po, tuloy po natin, I am also sending Onesimus. So another name, Onesimus, babalikan po natin siya mamaya. Tingnan niyo po kung paano po dinefine, paano po dinescribe si Onesimus. Siya na po ay faithful, beloved brother. One of your own people. Taga saan daw siya? Taga Colosse. Colossians siya. So yun yung sabi niya yung description ni Paul sa kanya, faithful and beloved. He and Tychicus will tell you everything that's happening here. And then ito na naman, Aristarchus who is in prison with me sends you his greetings, and so does, may binanggit na naman, si Mark. Describe kung sino si Mark. Sabi si Mark na ay pinsan ni Barnabas. As you were instructed before, tingnan yung bilin tungkol kay Mark, ha? Welcome him if he comes your way. Jesus, the one who we call Apostos, also sent his greetings. They are the only Jewish believers among my co-workers. Ito ang description sa lahat ng mga pangalan na binanggit. They are working with me here for the kingdom of God, and what a comfort they have been. Si Apostle Paul basically sinasabi niya, buti na lang nandito yung mga taong ito. Buti na lang kasama ko sila. Bakit? Kasi kahit ako nakakulong, kahit hindi magandang nangyayari, dahil kasama ko sila, nararanasan ko yung comfort. Blessing sila sa buhay ko. Kaya pag-usapan natin yung dalawa pong binanggit na pangalan sa mga pinangalanan ni Paul, at specifically, yung isa ay si John Mark po talaga po ang tawag sa kanya, yung Jewish name niya ay John, yung Gentile name niya or Greek name niya ay Mark. And then pag-usapan natin mamaya yung binanggit kanina na si Onesimus. Ito po yung mga runaways na pag-usapan natin. Sino ba si John Mark? Sino ba si Mark? Bigyan ko na po agad kayo ng spoiler. Si Mark po yung nagsulat ng Gospel of Mark. Tignan natin yung background ng buhay niya. Tignan nyo sa Acts chapter 12 verses 4 to 10. Dito po siya unang namanggit sa Bible. Then in prison him, si Peter po kinulong ng king o ng king ng Jewish nation noon, placing him under the guard of 4 squads of 4 soldiers. Si Herod po, pinakulong niya si Peter kasi ilalabas niya sa public in order to please the crowd. Kaya lang ito po bilisan na natin, nung si Peter po ay nakakulong, nag-pray yung church para kay Peter. And then miraculously, mayroon po nagpalabas sa kanya sa kulungan, angel, ang sabi ng Bible. Binalabas siya ng angel, lumabas sila, nagbukas ng pusa yung mga gates ng kulungan, hanggang makalabas sila sa kalsada, at nung nilabas sa kalsada na sila, iniwan na siya ng angel. And then ang sabi nung si Peter, na-realize niya, natutuwa ang mga pangyayari kasi akala niya nananaginip lang siya, akala niya vision lang yun. Nung na-realize niya, natutuwa ang mga pangyayari, ito ang nangyari. When he realized this, he went to the home of Mary. May pinuntahan siyang bahay. Bakit ito yung bahay na pinuntahan niya? Mamaya makikita natin, nakalagay dyan, marami ang nag-prayer meeting doon. Noong panahon po nila, wala pa po mga ganitong ginagamit ng mga meeting place. Madalas nag-meet sila sa mga bahay. Ang tawag po doon ay mga house churches. Sa mga bahay po sila nag-meet. Sa mga bahay po, sa mga members po nila na medyo may kaya ang talagang bahay. So in short, si Mary po, by context of the time, si Mary po ay mayaman. Another context of the time, usually po yung may-ari ng bahay, binabanggit yung asawang lalaki. Halimbawa, bahay ni Pipino, bahay ni ganito. Yun po ang binabanggit. Pero dito po,
mapapansin natin, ang sabi na Home Mary, ito po ay kadalasan ginagamit ng mga writers at the time in order to signify na si Mary po ay byuda na. So patay na po yung asawa niya. In short, si John Mark po ay wala ng tatay, si Mary yung nanay niya, pero mayaman sila. Meron silang bahay na kayang mag-house ng maraming tao. And then many were gathered there. In short, meron din po silang church na nililiit. Hindi man church siguro malaking congregation o malaking Bible study group. So ito po si John Mark. Ano si John Mark? Mayaman. Siya po ay pinalaki ng isang Christian mother, isang faithful na believer ng Panginoon. Bakit po siya devout Christian parent? Kasi pinapagamit niya po yung bahay niya for fellowship. Ito pa po, yung house nila was used as a house church in Jerusalem. Yun po ang signification na mayaman siya. And then, ito pang sumunod na nangyari. Nabanggit ko na yung pangalan ni John Mark sa verse 25. Sino po yun? In-introduce ko yun, yung mission ni Barnabas sa kanil Paul. Ang sabi dito, when Barnabas and Saul pa po yung tawag kay Apostle Paul dati, had finished their mission to Jerusalem, they returned, taking John Mark with them. So may lakad po si Apostle Paul, saka si Barnabas. Remember kanina, sabi si Barnabas ay pinsan ni John Mark. Si John Mark ay pinsan ni Barnabas. So they returned, taking John Mark with them. And then sa verse 13, Paul and his companions then left Paphos by ship for Pamphylia, landing at the port town of Perga. Kaya lang ito po ginawa ni John Mark. Iniwanan sila. John Mark left them and returned to Jerusalem. Anong ginawa ni John Mark? Umuwi siya sa kanila. So John Mark left them and returned to Jerusalem. And then, jump po tayo sa Acts chapter 15, verses 36 to 40. After some time, Paul said to Barnabas, let's go back and visit its city where we previously preached the word of the Lord to see how the new believers are doing. Barnabas agreed, pero sabi ni Barnabas, teka muna, sama natin si John Mark. Remember, si John Mark, iniwanan sila. So ano sabi niya, ito ang nangyari. Gusto isama ni Barnabas yung bisa niya na si John Mark, nag-away si Barnabas sa si Paul. Nagtalo sila, but Paul disagreed strongly since John Mark John Mark deserted them. Pakitanong ngayon kapatid mo, naranasan mo na mag-iwanan. Ano kung nararamdaman mo pag iniwanan ka? At ito, iniwanan ka sa time na kailangan mo siya. Iniwanan ka sa time na nagtitiwala ka sa Kanya. Binitray yung trust mo. Papayag ka ba na sa susunod na importante mong lakad? Kasama mo siya. Ganun po yung feeling ni Paul. Ano yung feeling ni Paul? Hindi ba pagkakatiwalaan si John Mark? Bakit iniwanan niya na tayo eh? He deserted us sa Pamphylia and had not continued with them in their work. The disagreement was so sharp. Ano nangyari? Pati sila nagkahiwalay dahil kay John Mark. Kita niyo po yung buhay ni John Mark. Pinag-away niya po yung dalawang missionaries. Anong ginawa ni Barnabas? Nag-umalis siya, iniwanan niya si Paul. Barnabas took John Mark with him. Naka-underline po yan kasi po may significance siya sa buhay ni John Mark. And said for Cyprus, si Paul naman naghanap ng bagong kasama. Si Silas naman yung kanyang sinama, and as he left, the believers entrusted him to the Lord's gracious grace. Tingnan niyo po sa Colossians chapter 4 verses 10 to 11, yung binasa natin kanina, binanggit si Aristarchus, who was in prison with Paul, pinapadala yung greetings to the John Mark Barnabas Kasan. Ito po ha, tingnan niyo po ang sabi ni Paul. These are the only Jewish believers among my co-workers, kasama si John Mark noon. Pero makita po natin sa story na sinusundan natin, si John Mark naniwan sa kanya. May nakaaway pa siya tayo kay John Mark. Pero ngayon, ang sabi ni Apostle Paul, si John Mark, kasama siya sa mga comfort sa kanya. Ano kaya nangyari? May nagbago. May nagbago sa buhay ni John Mark. May nagbago sa character ni John Mark na dati ayaw sa kanya ni Paul. Bakit? Mag-iiwan eh. Pero ngayon, yung mere presence niya, comfort kay Paul. Yun yung inimbestigahan natin. Yun yung aaralin natin today. At sana may matutunan tayo. Bakit nagbago si John Mark? Tingnan po natin ha. Tingnan niyo po sa 2 Timothy chapter 4 verses 9 to 11. This is the time na si Paul malapit na mamatay. Alam niya na siya ay bibitay, siya ay magiging martyr. May sinulatan yung kanyang spiritual son, yung kanyang protege na si Timothy. Sabi niya kay Timothy, Timothy, please come as soon as you can.
Tingnan nyo ha, may nag-iwan na naman kay Paul. Demas has deserted me because he loved the things of this life and has gone to Thessalonica. Pakisabi na sa katabi mo, hindi lang pala ito yung laging iwan. So si Paul iniwanan din. Tingnan nyo ha, si Crescens, iniwanan din siya. Yes, Caldos to Galatia. Si Titus naman, umalis din dahil may pupunta ng Dalmatia. Only Luke is with me. Si Luke is sumulat ng Gospel of Luke. Tingnan nyo ang sabi niya kay Timothy, pakita lang si Mark. At the moment na malapit nang mamatay si Apostle Paul, sino ang gusto niya makasama sa tabi niya? Si Timothy. Si John Mark. Si John Mark na nakipag-awal pa siya para mag-isama. Si John Mark na kinahilisan niya. Gusto niya makatabi niya at the last moment ng buhay niya. Di ba yung gusto natin makasama kapag malapit na tayong kunin ni Lord? Yung mga tao mahal natin sa buhay. This signifies na si Apostle Paul, mahal na mahal niya si John Mark. Sabi niya, bring Mark with you when you come. Bakit daw? For he will be helpful with me in my ministry. Yung dati nag-iiwan. Yung dati nakabando na sa kanila. Ngayon ang description sa kanya ni Apostle Paul, he is helpful in my ministry. Anong nagbago kay John Mark? Bakit nagbago sa John Mark? Bakit naman ito kami? Ito ba ito nagbago? Ano nagbago kay John Mark? May mga factors pa na nagbago kay John Mark. And I hope po, makatulong po ito sa atin as we journey closer to God. Ito pa, may isang unang-una, may isang tao na hindi siya give up. Si Barnabas. Barnabas never give up on him. Sa mga time na matigas sa ulo niya, sa mga time na makamundo siya, sa mga time na wala siyang potential, sa mga time na nag-iiwan siya, Barnabas took chance upon him. Ang sabi na sa binasa natin kanina, nung naghiwalay si Apostle Paul sa si Barnabas, dinala ni Barnabas si John Mark. Ang parang ni mentor niya po si John Mark. Yung pangalang Barnabas, isa po yung sikat na pangalan sa New Testament. Alam niyo po ba yung pangalang Barnabas? Yung totoong meaning ng pangalang Barnabas sa kanilang salita is the son of encouragement. And truly Barnabas lived up according to his name. Ano po siya? Magaling siya mag-encourage. Grabe po yung impact na nagagawa ng isang tao na willing magiging encouragement sa iba. Kaya nga po yung mentoring, kaya nga po yung spiritual discipleship, kaya nga po yung taking someone under your wing, yung touching the life of another person, malaking impact po yun sa buhay ng ibang tao. Pangatlo po, i-disciple din po siya at mentor po siya ni Peter. Paano po natin nalaman yun? Dinan niyo po sa 1 Peter chapter 5 verse 13. Isa po sa mga sulat ni Apostle Peter. Sabi niya, your sister church here in Babylon sends your greetings, and so does my son, Mark. Hindi niya po physical na anak si John Mark, pero spiritual side niya po. Kaya kailangan natin ng mga tatay-tatay para mabago. Kailangan natin ng leaders. Kaya kung wala pa po tayong mga mentors, wala pa po tayong mga leaders, wala pa po tayong mga tinatawag na tatay spiritually, kailangan natin. Kailangan natin ng accountability. We need somebody who will speak life in our lives. We need somebody who will speak correction sa buhay natin. Yung pag naliligaw na tayo, pwede tayo correct. Yung pag hindi na tama yung mga desisyon natin, pwede tayong pagsabihan. Kailangan natin ng mentors. Kasi po, kahit gaano tayo kagaling, may mga bagay na hindi natin nakikita at nakikita na lang natin yung insight. Ano yun? Yung minsan, pagdala tayo ng emotion, ang daling mag-desisyon at ang bilis mag-desisyon, pero yung insight, nakikita natin maling desisyon pala, kailangan natin ng mentor sa mga panahon gano'n. Wala dito sila Mark sa Kapitapeng. Isa po sa mga reason kung bakit si Tapeng ay nakikita ninyo na nag-lead dito at time. At bakit ganun siya nag-grow? Because of mentoring. Because of discipleship. Because of spiritual parenting. Dahil may nag-guide sa kanya, dahil may nag-disciple sa kanya. Kaya huwag tayo magalit sa mga mentor sa kanya. Mga kabataan, mga napamagaling ang kayo, ng mga mentors ninyo, ng mga leaders ninyo, huwag nyo silang kapuhian. Ganun nangyari kay John Mark. Dalawa nag-disciple sa kanya. Dalawa nag-mentor sa kanya. Si Barnabas na pinsan niya at saka si Peter. Sabi po ni George Washington, associate yourself with men of good quality. Kung pipili po tayo ng mga kasama sa buhay, kung pipili tayo ng mga ka-journey sa buhay, pumili ka ng mga matitino. Pumili ka ng mga good quality ng mga tao.
Kasi ganito po, totoo po yung kasabihan, totoo po yung saying, totoo po yung lagi natin naririnig, that birds of the same feathers flock together. Sampalan ko po kayo. Kung halimbawa mahilig ka sa music, hindi ka makikisama sa mga sintonado. Hindi ka may magbarkada sa mga, bakit? There's nothing common. Alam mo, mahilig ka mag-basketball, sino ba mga magiging barkada ng mga basketball? Mahilig ka kumain, sino ba mga kabarkada mo? Yung mga malalaki rin yung tiyan, yung mga matatakaw at laging nag-buffet. Kaya nga, ito daw po, if you want to be, kung mayroon tayong goal na ito ang gusto kong maging after 5 years, associate yourself with people of good quality. Kasi halimbawa, si Gian, yung mga barkada niya may mag-chongki, sabi niya, hindi naman tayo doon. Nunod lang naman ako ba, hindi chongki sila lang eh. Nalaman mo na lang, si Gian pa, na-drug dealer na. Bakit? Kasi, yun yung environment na meron siya. Kaya nga, di ba usually ganito ang nangyayari, yung mga anak ng politiko, naging politiko rin. Lalo sa Pilipinas. Bakit? Kasi yun yung pinalakan nila. Kaya nga, ito ha, sabi sa Proverbs, if you want to be wise, associate yourself with the wise. Kung gusto mo maging matalino, sumama ka lagi sa matatalino. Bakit? Kapag nagkukwentuhan kayo, nag-uusap kayo, mahahawa ka ng talino niya. If you want to be a marites, sumama ka lagi sa marites. Bakit? Kung magkikita kayo, puro siya chismis, alam mo ba, may bagong latest, may bagong ganito, may bagong ganito, alam mo ba, hiwalay na si Marisa kasi natagalan na, hiwalay na si ganito, gano'n, lagi may chismis, ano nangyari, nahawa ka na. Yung mga basakulo, pag yung mga barkada mo, yun ka din in the end. Kaya sabi ni George Washington, associate yourself with men of good quality. If you steal your own reputation, for it is better to be alone than in bad company. Kung makikipagbarkada ka lang din sa mga basakulo, okay lang at wala ka ng kaibigan. Yun ang sinasabi niya. Malupit, pero totoo. Tignan ninyo, bakit kayo dalawa? Sorry, walang masyadong tao kayo. Kayo dalawa, bakit kayo lagi nandito? Kasi nag-influensyahan kayo eh. Pag si Chris, tinatamad magpunta sa church, pipilitin ni Gian. Pag si Gian naman, tinatamad, pipilitin ni Vince. Pero halimbawa yung isa sa kanila, ito yung isa, halimbawa, puro nightclub lang yung pinupuntahan. Hindi magtatagal si Gian, nasa nightclub na rin. So mas mabuti pa mag-isa ka na lang, kaysa may kasama ka na, basta may influensya. Ano po yun? Ito ha, hindi ka man maging kagaya nila, yung reputation makita. Kaya ganito, halimbawa sa mga nagtatrabaho, sa mga lawyers, sa mga professionals, kung yung kasama mo yung mga corrupt sa opisina, sila yung pagkakada mo, sila lagi yung identified ka talaga that you are with them. Hindi mo man ginagawa, pero at one point or another, you will have a reputation na bakit ganun ka din. Kasi nga sa thinking ng iba, because you are flocking together, your feathers must be the same. Kaya po, mag-ingat po tayo sa mga sinasamahan natin. Mag-ingat po tayo sa mga taong ina-associate natin. Mas okay na po yung konti ang kaibigan, pero matitino at maayos. Kaysa naman po dami natin kaibigan, puro naman masamang influensya. Yan ka na pumasok. Balik na tayo, pala tayong kalayahan. Kaya naman yung lalabas niya yan, yung mga director niya eh. Pinitsure ka naman. Associate, piliin po natin yung mga sinasamahan natin. Alam niyo po, mayroon pong binigay si God na 4th Winter Honor kay John Mark. Nabihira lang po yung nabigyan ng ganitong honor. Si John Mark will be inspired by the Holy Spirit to write one of the 4 histories of Jesus Christ, of the life of Jesus Christ. At yun po yung Gospel of Mark. Sa isang pumarang away, sa isang nangiiwan, sa isang tumataka sa problema, sa isang nang-aabandona, wala ka ba? Kaya nga, ito po ha, kaya nga sa church, kaya nga sa kahit dito sa gathering natin, we are not judging people according to their worst mistakes. Kasi your worst mistakes will not define you. What God can do in your life will ultimately define you.
Pwede po nalugmok tayo minsan. Pwede nakagawa tayo ng isang bagay na kinahihiya natin, na parang feeling natin, wala nang redemption. Nagkakamali po tayo. With Christ, there is always redemption. Pwede mag-bounce back. Bounce back. Kahit prosing ko yung grade mo ng college, sa tulong ng Panginoon, baka maging professor ka pa. Pwede mag-bounce back. Bahala ka na mag-justify mo pwede ka ka. Pwede po mag-bounce back. Ito po ha, isa po sa mga favorite movie ko, yung Batman Begins. Tatlong part pa po dito. Ito po yung isa sa pinaka-favorite ko rendition ng Batman movies. Sa Batman Begins po, meron po isang eksena, yung partner po ni Bruce Wayne, ni Batman, si Alfred Pennyworth. May time po na sinunog yung bahay, sa Batman Begins, sinunog yung bahay nila ng mga kalaban nila. And then, tinulungan niya si Bruce Wayne na makabaka kasi naipit ng malaking lab. Tapos bumaba pa sila sa elevator. Sabi ni Bruce Wayne, sabi ni Batman kay Alfred, sabi niya, I failed. Ito sinabi ni Alfred sa kanya, sabi niya, why do we fall, sir? Bakit tayo pumapagsak? Siya rin yung sumagot na sarili niyang tanong, sabi niya, so that we can learn to pick ourselves up. Yun po yung reason madalas inaalaw tayo ng Lord na mag-fail para makita natin na tuto tayo. Ma-realize natin kaya nyo tayong pangan. May mga times na may mga dinidesire tayo, may mga pinag-pray tayo, bakit hindi nangyayari, bakit inalaw ng Lord opposite, bakit kasi gusto ipakita ng Lord sa iyo that through His grace tayo mong bumangon, at hindi ka lang basta babangon ka stronger than before you fall. You fell. Kaya po. May bounce back sa Kristiyano. May bounce back. Failure is never final. Failure is not the definition of you. Failure is just an event. It is not a life sentence. Nagkamali kang pumili dati na makakasama, nagkamali ka ng jowa, nagkamali ka ng barkada, nagkamali ka ng course, hindi pa katapusan ng mundo. There's a time pa to bounce back. Why do we fall? So that we can learn to pick ourselves up. Bakit tayo nag-fail? Para ma-realize natin, kaya tayo ibangon nito. Sabi niya, for those who are in Christ, failure should not be the end. As we have, ito ha, bakit hindi end yung failure? Kasi isa po sa mga tawag kay Jesus, Redeemer. Alam niyo ba kung ano yung Redeemer? Yung Redeemer sa panahon nila, sa panahon din natin, kapag mayroong property na naibenta o na isang lahat, siya yung magbabayad ulit nun. In short, pwedeng bawiin. Pakisabi nga sa katabi, pwedeng bawiin yung future mo. Pwedeng ayusin. Christ helps us to get up and get back to His purpose in our lives. Tingnan po natin yung pangalawang runaway. Ang pangalan niya ay si Onesimus. Napakaganda po ng description sa kanya kanina sa verse na binasa natin. Yung Onesimus po, ito po ang ibig sabihin niya po sa salitang Greek ay useful, nagamit-gamit. Bakit po Onesimus yung pangalan niya? Bakit useful? Kasi si Onesimus po ay pinanganak na slave. At normally, pinapangalanan po yung mga slave na Onesimus. Bakit? Para malimap nila. Kasi sa kanila yung pangalan, future yun eh. Kaya pa nagkaan kayo yung pangalan yung mga bumigay na naman yun naman yung bantot, ano ba yun? Kasi yun yung ano nila, yun yung hope nila that this person is going to turn up. At tayo si Onesimus, pinanganak siyang slave. Ang kanilang hope kay Onesimus may masipag. Kaya ang pangalan niya Onesimus kasi ibig sabihin ng useful. Common name for the slaves at that time. Si Onesimus po ay slave sa Philemon. May book po na Philemon sa Bible. Meron po isang book sa Bible na dinipo talaga ng Bible para pag-usapan si Onesimus. Ano ba nangyari kay Onesimus? Si Onesimus po ay isang alipin ni Philemon. Si Philemon po mayaman ulit. Kasi may slave na siya eh. Si Philemon din po nakakilala po siya kay Christ. Isa po siyang Christian. At pagkatapos meron din gathering na kagaya ng ganito sa bahay nila. In short, mayaman siya, malaking bahay niya, leader siya. Malamang pastor siya. Si Onesimus ay slave niya na tumakas sa kanya. Iniwanan siya, nakabandon ulit, runaway ulit. At pumunta si Onesimus sa Rome. Noong panahon na yun, yung Rome ay mayroong 870,000 population. Madaling magtago, madaling mawala, madaling mag-disappear. Diba minsan gano'n tayo? Pwede lang magtago. Pwede lang na mawala na lang. Pwede lang na mag-disappear na lang.
Sa ngayon, hindi ko na kailangan gawin yung project, hindi na kailangan mag-review, hindi na kailangan pumasok sa trabaho, pwede pa maglaro na lang ako. Ganun po si Onesimus po, hindi lang niya wish na maglaro. Naglaro po talaga siya. Pumunta po siya sa Rome ng pinakamalaking population at that time para walang makahanap sa kanya. Kaya na, eto siya. Si Onesimus was hoping to be lost among the masses, pero hindi niya kaya magtago sa isang person na hinahanap talaga siya. Sino yun? Si Lord. Ano nangyari kay Onesimus? Pumunta siya sa Rome para mawala. Nakilala niya si Apostle Paul, nag-share siya ng gospel. Nakilala niya si Christ, nagkaroon siya ng personal relationship with Christ. Na-realize niya, si Apostle Paul pala, discipler din, mentor din, na kanyang master, si Philemon. What a small word. Kaya ito po sa mga nawawala po sa purpose ng Lord sa buhay mo, in order to find your way back, alam niyo po anong kailangan gawin? You must learn to stop running. Pwede siguro, alam mo, may pinapagawa ang Lord sa iyo. Siguro may kailangan kang patawarin. Siguro may kailangan i-let go na relationship. O may kailangan i-restore na relationship. And for very long, hindi mo ito nagagawa. Alam niyo po yung secret para magawa natin ito. We have to learn to stop running. Nakasabi sa katabi mo, it's time to stop running. Kung may calling si Lord sa buhay natin, gusto niya na mag-serve tayo sa Kanya, it's time to stop running. Mapapagod lang tayo sa takbo, pwede naman na tayo bumalik sa Panginoon. Sa Philemon verses 8 to 12, isa lang pong chapter yung Philemon, yung pinag-uusapan dito, puro si Onesimus. Bakit po? Nung nalaman ni Paul na si Onesimus ay dating slave ni Philemon at may kasalanan siya kay Philemon, sumulat si Paul kay Philemon. Si Philemon ay nakatira sa Colossae, taga-Colossian, isa rin siya Colossian. Sabi niya, this is why I am boldly asking a favor of you. Ano na sabi niya kay Philemon? Naiaasa kong favor. I can demand it in the name of Christ because it is my right, the right thing to do. But because of our love, I prefer simply to ask you. Tingnan yung grabing pasakanya ni Paul. Sabi niya, consider this as a request from me. Paul, an old man, and now also a prisoner for the sake of Christ Jesus. Ang daming verses na inilaan para nag-introduce yung favor na hinihingi ni Paul. Parang ganito, di ba? Sila dito yung mga mahilig pumuntahan. Sabi niya, pare, alam mo ba, may sumabit doon ng truck sa sa overpass doon sa crossing. Sabi ko nga, pare, grabe ng traffic doon, di ba na ako nang ganyan, isang oras ako doon. Tapos siya reply mo, may money ka ba dyan? Baka pwede ako makahiram. Ganun yun. Medyo mo. So si Apostle Paul gano'n, ang dami-dami niya sinabi. Sabi niya, I appeal to you to show kindness to my child, Onesimus. I became his father in the faith while here in prison. Onesimus has been of much use to you in the past, but now he is very useful to both of us. I am sending him back to you, and with him comes my own heart. Ano sinasabi ni Apostle Paul? Si Onesimus, nakilala ko nung time na inabandon na kanya, nung time na siya ay run away, hindi siya kagamit-gamit sa'yo dati. In short, yung plano ng Lord sa kanya hindi niya nagagawa. Onesimus useful, pero hindi siya useful sa'yo. Pero ngayon nakilala niya si Lord, ready na siya to embrace his destiny. Anong nangyayari? Bago siya gamitin ng Lord, gusto ko muna magkaayos kayo. I am sending him back to you kasama ang sarili mong puso. Grabe na. Sabi niya, it seems you lost Onesimus for a little while so that you could have him back forever. He is no longer like a slave to you. Ano na siya? He is more than a slave for he is now your brother. Brother in the faith na siya. Especially to me, now he will mean much more to you, both as a man and as a brother in the Lord. Yun po yung beauty ng may relationship kay Lord. Yung po yung beauty ng Christianity, yung pwede nagkasakitan dati, pwede na magkaroon ng chance na magmahalan, pwede yung nagkabandunahan dati, pwede ma-restore yung relationship. Kaya nga ito, kung na kay Kristo tayo, yung buhay natin hindi naaayos, may problema tayo. At it is sad to say na maraming mga Kristiyano na for many years, mga 10 taon ng Kristiyano, mga 10 taon na nagsuserve sa Panginoon, ang dami pang hindi napapatawad. That's not the design of God for our lives. Ito pa, maraming mga Kristiyano nagsuserve na sa Lord, at daming pangutang na hindi nababayaran. Sabi nga sa katayo, bayad ang utang ha, magpatawad ang utang sa iyo.
If you consider me your partner, welcome him as you would welcome me. If he has wronged you in any way or owes you anything, judge it to me. Sabi niya, kung mayroong nanakaw na pera sa'yo, unang utang sa'yo na hindi binayaran, ako na magbabayad. Tignan niyo po, ito ay napaka-beautiful picture, napakagandang picture. Ano po ito? Sa Roman law kasi, sa Mosaic law, yung law of Moses sa Old Testament nila, kapag halimbawa may slave ka na umalis, iniwanan ka, inabandon na ka ng slave mo, meron kang karapatan na ibenta siya, ipakulong siya, o pwede papatay siya. That's the right of Philemon. Yun po yung right by law ni Philemon. Kaya lang ito po, yun yung law. Ito naman po, si Jesus ang tinuturo sa atin is grace. Ano po yung grace? Sa grace po, pwede po magkaroon ng fellowship yung dating master sa kanyang slave. Dahil po, hindi na yung law nag-rule. Hindi na yung may atraso ka sa akin, may karapatan ako, mayroon ako against you. Hindi na, ngayon ano na, the law of love. Ano yung love? Pinag-usapan natin dati kay Peter, di ba? Love covers a multitude of sins. Parang ganito. Di ba po si Ruth? Meron siyang kasalanan sa akin. By law, pwede mo siya kasuhan. Pakulong mo siya. Inistapan niya, pakulong ko siya. By law. Pero ito pa ang tinuturo ng love. Tinuturo ng love. Dahil repentant na rin siya, sorry na siya, binalik naman niya, baka pwede nang patawarin. Yun po yung love that covers a multitude of sins. Bakit ano yun? May atraso ka sa akin, pero pare-pareho naman tayo makasalanan. Sige, okay na yan. Sabi sa katabi, patawarin mo ako, ha? Patawarin mo natin yung isa't isa. The covenant of grace through our Lord Jesus Christ allowed both pastor and slave to fellowship. Ito po siya, yung payment po ni Paul doon sa nakuha ni Onesimus, equivalent siya sa payment na ginawa ni Jesus Christ sa kasalanan natin kay God. Kaya nga, ngayon, may right si Philemon na singilin si Onesimus, pero dahil ang sabi ni Paul, sige ako na magbabayad ng atraso niya, ano nangyari? Pwede niya nang patawarin si Onesimus at pwede niya silang ma-reconcile. That's a picture of what Christ did for us. Marami po tayong kasalanan sa Panginoon at sa bawat isa, pero because Christ has paid it already, pwede na po tayo magmahalan, pwede natin mahalin si Lord at mahalin tayo ng Lord, pwede natin mahalin yung isa't isa, bakit fully paid na tayo. Philemon's acceptance sa Onesimus, sa brother in Christ, helped din ang foundation ng mga evolutionist movement. Na nawala yung slavery, isa po sa mga legacy ng Christianity na ginawa ni Christ for us. Nawala po yung slavery. Bakit nawala yung slavery? Kasi under the law of love, under the covenant of grace, wala nang alipin sa atin, wala nang master. We are equal. Kaya kasi Martin Luther King Jr., willing siya mamatay na yung paglaban, yung equal right ng mga itim sa kanyang mga puti sa Amerika. Bakit kasi Martin King Luther Jr. isang pastor? He believes the word of God that all men are created according to His image. Kaya wala dapat inaalipin. Pare-pareho tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya ang pinaglaban niyo yun, bakit? No matter the color of your skin, you are made in the image of God. Kaya dapat yung mga Kristiyano, hindi man lalait. Pangit niya, yung ilong niya, kadalan niya, ito lang yan. Huwag na. She is made in the image of God. We are the same. In spite of all our failings, we can never outrun God's grace sa buhay natin. Pwede kang tumakbo, maabutan ka ng Lord. Pwede mong takasan yung plano ng Lord sa buhay mo. Pero in the end, kay Lord ka pa rin talaga mapupunta. Ito po si Lord po, He still pursues us no matter how far we have run away from Him. Ito yung mga bagay na pwede natin matutunan sa runaways. Sino yung mga runaways? Si John Mark, saka si Onesimus. Ano po yun? Pwede tayong tumakas, pwede tayong tumakbo, pero hahabulin tayo din. Bakit? Kasi mahal. God pursued us down through space and time. Si God, hindi siya po ng time, hindi siya po ng space, pero pinasok niya yung time and space for us. To make it clear to us na He does not want to lose you. He wants to accomplish His plans in our lives and long for us to be with Him forever. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Yung grace ng Lord is love freely shown to guilty sinners. Sa mga kagaya natin na hindi deserve na mahalin ng Panginoon, malaki man o maliit yung kasalanan natin, and yet hindi pa sa ibigay ng Lord sa atin forgiveness and love. Against their and despite of their
demerit. It is God showing mercy to a person who deserve for the judgment. Kaya lang ito po ang balance ng grace. Unworthy tayo, dinahal tayo ng Panginoon, pero dahil pinakita ng Lord yung grace niya sa atin, dapat hindi din tayo nag-remain kung saan tayo. Kaya nga dapat nagpumunti ng buhay natin. Kasi sa mga ganoon naka-experience ng grace, yung grace hindi excuse to keep on sinning, but grace empowers an unworthy sinner to be changed into a worthy one. Oo, unworthy tayo sa umpisa sa love ng Lord. Pero dahil sa grace at love niya, we are no longer unworthy. We became worthy. We became powerful servant of Christ. Then sa Hebrews chapter 6, verses 19 to 20, you have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where our forerunner Jesus has entered on our behalf. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. May sinabi po si Apostle Paul, sabi niya, meron po daw tayong pag-asa, at yung pag-asa na ito, anchor, kaya ginagamit yung anchor. Kapag maraming problema. In short, ganito, sa mga times that everything seems lost, sa mga times na parang lahat ng inaattempt mo ay hindi nangyayari, sa mga times na parang problema na lang lagi pagising araw-araw, sa mga times na parang hindi ka nag-graduate, sa mga times na parang hindi ka na makapagtrabaho, may hope daw tayo, at yung hope na ito yung ankla natin. Hindi lang siya ankla, firm and secure. Mga kapatid, kahit anong pagdaanan natin, dahil na sa atin si Christ, dapat hindi tayo nangyayari. Pwede bang ma-discourage? Oo. Pero babangon at babangon ka bakit? Kasi may ankla sa buhay mo. Firm and secure. Hindi masisira. Gawin natin ankla si Christ. Kasi yun lang yung anchor na hindi mayayanig. Binanggit po si Christ ay forerunner. Ano ba yung forerunner? Sa panahon po nila, ang forerunner po ganito, hindi po swimmer ha. Sa panahon nila, ang forerunner ganito, pag mayroong magdadak na ship sa isang port, ang forerunner po, actually meron pa kami ngayon, ang tawag sa kanilang port pilot yata. Ang forerunner ganito ang ginagawa, mauuna siya sa iyo, i-guide ka niya papasok, kasi alam niya kung saan yung mga dapat daanan. Alam niya kung mapapahura ka o hindi. Tapos tutulungan ka niya na mag-anchor, mauuna siya. He will show you the way. So anong nangyayari? Kapag may forerunner tayo, sabi si Jesus Christ yung forerunner natin, hindi na siya yung forerunner, siya rin mismo yung anchor. Anong mangyayari? Bumagyuman sa buhay natin. Kahit mayanin ka, ito, halimbawa sa barko ka, kahit mapunit yung sail mo, kahit yung floor mo mag-creak, masira yung salig, let the gust of wind attempt to blow us, of course, dahil tayo ay naka-anchor, yung mga redeemed will be safely anchored. Hindi tayo masisira ng problema. Hindi tayo masisira ng heartbreak. Hindi tayo masisira ng failure. Hindi tayo masisira ng disappointments. Hindi tayo masisira ng mga failures sa buhay at even ng mga wrong decisions natin. Bakit we have an anchor for our souls? At yun ay si Jesus Christ. Each day, tayo po ay palapit ng palapit sa hardware. Bakit may forerunner na tayo eh? At yung forerunner natin, hindi basta-basta forerunner. Siya yung justice natin. That they can hope He is stronger, even our biggest problem. And He is stronger, even that. Yeah. Kaya nga because of Jesus Christ, pwede tayo magkaroon ng common life. Bakit? Ito ha, si John Mark na eh. Nang-aabando na. Si John Mark na eh. May nag-away pa dahil sa kanya. Si John Mark na eh. Parang hindi na magbabago. May bago. Naayos ang buhay. Pwede din tayo. Si Onesimus nga, dahil gusto na lang ay mawala, gusto na lang ay mag-disappear, gusto na lang ay takasan yung buhay na meron siya. Gusto na lang ay okay na lang, kahit pag-aaral-aral na siya, ito streets of Rome. Nahanap na ni Lord eh. Ikaw pa kaya, hindi ka niya mahanap. Si Onesimus nga, 870,000 people in Rome, nakita siya ni Lord. Nakikita niya rin, ikaw, kapag umiiyak ka, nakikita niya rin ikaw, kapag nire-discourage ka, nakikita niya rin ikaw, kapag nag-struggle ka. We have an common God, which will empower us to live an uncommon life.
Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Aming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Dinadakila ka namin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga ipinahayag na katuruan ng iyong banal na salita. Lord, tumingin po ito sa buhay namin, sa aming puso, sa aming kaisipan. At salamat po, Panginoon, na maging instrumento mo po sa aming Panginoon ang iyong salita. At salamat, Lord, sa kabutihan mo na hindi ka patuloy, hindi ka nagpapabaya sa amin. Lagi kang nandyan, lagi ka, O Diyos, na nakaagapay sa buhay namin. Kaya, Lord God, salamat po. Ito po ang aming sabot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po, meron po tayong mga envelope po dun sa chair natin. If you want to offer po, meron tayong basket sa harapan. Thank you po. Can we all stand up po? Sige po, Lord, salamat Panginoon sa araw na ito, sa hapon na ito. Salamat, Lord, for your faithfulness in our lives. Salamat, Panginoon, na pinili niyo kami, Panginoon. Salamat na minahal niyo kami, Lord. Salamat na in the changing seasons of our lives, Panginoon, pwede kaming umasa, Panginoon, sa katapatan ninyo, sa kabutihan ninyo, sa kadakilaan ninyo, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nagpupula, at ikaw yung Diyos na hindi kami fail, hindi kami bibiguin, Panginoon. May the Lord bless you and keep you, and may the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you, and may the Lord show you His peace. In the name of the Father, you are richly and abundantly blessed. In the name of our Lord Jesus Christ, you are God's beloved. In the name of the Holy Spirit, you are more than conquerors. You are anointed by God to be used for His mighty purposes. And in the name of our Lord Jesus Christ, all glory and honor and power belongs to God, now and forever. Amen and amen. God bless po sa inyong lahat. Thank you for coming to us.